Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pero medyo mayroon tayong bad news mga ka-Wonder. Malalaman natin sa pag-uusap natin ngayon. Kasi habang sinasagawa yung sesyon kanina, ngayong April 29 dyan sa House Committee on Justice at tuwan-tuwa nga yung mga kongresista. Dahil isang hearing na lang mapapadala na dito sa Senado. Pero naglabas ng statement itong Supreme Court, no? Dito sa kanilang mensahe, pero kasi ang bawal i-reproduce to kaya hindi ko may papakita sa inyo. Sabi rito, no? The Supreme Court PH, SCN Bank, during its session today, ay April 29, 2026, dismissed the petition for mandamus. So may isang petition pala rito na i-file dito sa Supreme Court na mandamus. Ibig sabihin ng mandamus, we command. It's a Latin word. Ito ay file ni Attorney Catalino Aldea Generillo Jr. I think last year pa ata itong na-file, na parang pinamamadali, pinapa-forthwith ang kilos ng Senado. Since parang ganun na, naririnig na nila na itong si Tito Sotto nag-aral na ng crash course, pinaghahanda na para kasi sila na ang susunod, no? At gustong ani Tito Sotto is forthwith. Pero mukhang nakatunog yata itong Supreme Court, no? Marami nagsasabi na nakatunog yata yung mga kaalyado ni Sara Duterte. So giving them the benefit of the doubt, no, itong pag-deny dito sa mandamus na binigay nga ngayon habang nagdadaos dyan sa House Committee on Justice. So itong petitioner, bago yan mga ka-Wonder, i-request ko lang sana na i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan sa baba. Pag pindutin nyo ng subscribe, lalabas po yung bell icon, and then pindutin nyo po yung all. Marami pong salamat. Etong petitioner mga ka-Wonder na si Catalino Generillo Jr. ay humingi ng request o nagbigay ng kanyang statement o request o nag-file ng isang petition diyan sa Supreme Court, Sabi rito to force the Senate. Parang medyo yun salita niya kasing to force kasi we command mandamus. The Senate to start an impeachment trial immediately against Sara Duterte. Immediately. Kasi nga sabi nga you should follow the proceedings accordingly by the rule, no? Kasi parang pagkakasabi hindi pa nga tapos, kumbaga parang siguro antayin niyo muna yung tamang proceeding dito sa House of Representatives, and then kapag naisa mo na yung na-convene na yung tawag dito, yung buong kamara, no, yung plenary, and then ni-report doon at tapos naibigyan na ng copy doon sila Sara Duterte. Ewan ko, bibigyan din yung Supreme Court, siguro bibigyan din. At of course, may sariling copy ang House. And then, gagawa ng impeachment, article of impeachment, and then ipapadala na dun sa Senado. Siguro kaya hindi siguro ganun kabilis. Kasi sabi rito, force Parang pinupuwersa mo na dapat mag-conduct na sila, no? So, inireject nga ito ng Korte Suprema, mga ka-Wonder, itong mandamus. Kasi ito ina-apply lang mga ka-Wonder, no? Mandamus only applies mga ka-Wonder when there is a clear mandatory duty. At ito'y mandatory mga ka-Wonder, ibig sabihin, ito'y utos. No? We command nga ng duty. Pero sabi ng court, ang role daw ng Senate is impeachment. No? Impeachment ang role ng Senate at hindi purely ministerial. Ibig sabihin, hindi automatic o mechanical itong kanilang role. Sila ay purely or not purely ministerial. No? At yung ini-involve daw dyan, mga ka-Wonder, itong judgment at discretion. Ibig sabihin, mga ka-Wonder, na ang court, I'm talking about itong Senate, no? I'm talking about itong Supreme Court, kasi yung Senate magiging court din yan
pagdating sa impeachment eh. So lininawin natin, court, no? Siguro ang tinutukoy dito ay yung Supreme Court. Hindi nila maipupuwersa ang Senado na kumilos, no, dun sa specific na paraan dahil dun sa mandamos na sinasabi. Kumaga parang hindi mo pwede utusan, parang ganun ang ibig sabihin. No, dahil ang Senado raw, mga ka-wonder, ay co-equal branch, no? Kung ang Senado is legislative, ang Supreme Court ay judiciary, so ibig sabihin hindi mo sila pwedeng utusan at kontrolin. Yun pong ibig sabihin noon, no? Bilisan nyo, hindi pwedeng ganun. Kaya nga sinasabi lang ng Supreme Court ganito. Kasi may mga nag-i-interpret po ng mali, no? Na ibang mga content creator po. Sorry sa inyo pero mali. Gaya nitong pagkakasabi ng statement ni Kitty Duterte, no? Itong blue, parang ganun ang term niya, no? Na yung blue daw nagra-radiate, kumbaga, mula sa kanya hanggang pero nabibigyan ng ibang statement. Well, anyway, hindi natin pakialaman yung blue na yan. So, yun nga, dahil co-equal ang judiciary at saka legislative, therefore, wala silang parang karapatang utusan, no? Ang Senado. Ibig sabihin, mga ka-wonder, na ang korte, they cannot micromanage kung paano mag-perform, no, itong Senado when it comes to constitutional functions. Pero merong exception, mga ka-wonder. Laging ganun eh. In every rule, there is an exemption. Na ang korte raw, mga ka-wonder, pwede silang mag-intervene, no? Dahil, at nilinaw nga ng Korte Suprema na kung may mga hakbangin, mga ka-wonder, na gaya ng sinasabi natin sa ating mga naunang topic na may grave abuse of discretion, no, yung mga serious wrongdoings or sinasabing arbitrariness, no, pwede silang manghimasok at pwede silang magding, no? Ibig sabihin yung judicial review rito limited but not totally absent. So ibig sabihin, mga ka-wonder, yung judicial review, binabasa nila yan eh. Nire-review, ini-interpret nila. Hands off sila. Pero kapag nakita nila yung mga sinasabing grave abuse of discretion, no, yung kanilang judicial review ay limited pero hindi totally absent. Pwede pa rin silang mag-intervene, mga ka-wonder, o manghimasok. At nagtatanong sila, bakit ano naman kiber ng Korte Suprema? Gaya nga na sinabi natin, nire-review nila yung mga natalakay kung nasusunod yung tamang proseso. Ni-review pa rin ng korte yung ganitong proceedings, ano? Kahit na yung mandamus, mga ka-wonder, ay para sa kanila improper. Gaya nga na sinabi natin, co-equal yan, legislative, judicial. Hindi mo pwedeng utusan. So ang korte rito, tinitreat niya yung petition na ang korte, mga ka-wonder, no, itong Korte Suprema ay tinatrato nila yung petition na hindi mandamus kundi certiorari, no? Instead of mandamus, no? Ibig sabihin i-review nila kung may mga grave abuse na nangyari, mga ka-wonder, no? So mandamus versus certiorari, ang certiorari, mga ka-wonder, ang purpose nito of course is yung reviewin nga nitong mga court decisions, itong lower court decisions, ano? Itong action nga na sinasabing quasi-judicial, in this case itong Kongreso, no? Kung para siguruhin na lawful yung proceedings, walang na violation, walang sinasabing kagaya na example na grave abuse, mga ka-wonder, no? Itong nangyayari, mga ka-wonder, no, sa interest ng equity. Ibig sabihin, in the spirit of fairness, mga ka-wonder, no? Meaning, mga ka-wonder, na yung korte ay chine-check niya pa rin, no, kung itong Senado ay nag-act illegally or abusively. Yan lang kanila, certiorari. So, ang tanong naman, mga ka-wonder, bakit nila re-review? Bakit ganito yung punto ko? Nagkasala ba o may mali bang ginawa ang Senado? Ayon sa Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, no. Kung meron man, so walang sinabi kung meron man, in fact, nakita naman ng Korte Suprema, no, na umaakto naman daw itong Senado, no, in reasonable time, within reasonable time, mga ka-wonder, no, at walang grave abuse na nakita o grave abuse of discretion, mga ka-wonder. Kaya ibig sabihin, mga ka-wonder, itong pinagkakaguluhan nating forthwith
no, itong key institutional interpretation na ito na last year pa natin narinig na pupurga na tayo dyan. No, ibig sabihin ng Constitution dyan sa impeachment trial, shall forthwith proceed. No? Ano ibig sabihin niya? Marami ako narinig ng mga abogado. Kung hindi ako nagkamali, parang nasabi yan ng isang justice. No? Kung baga right away, agad-agad, parang ganun. Pero klinaro yan ng Korte Suprema na ang forthwith daw does not mean immediately or instantly. Ano na naman yan? Yung mga taga-UP nga no? Nag-forum sila. May binanatan nila itong si Mr. Forthwith na iniba raw ang definition ng forthwith. Upon checking do sa forthwith, no, forthwith kasi originally from the English term, no? Pag nakita niyo yung mga fourth na yan, fortnight, 2 weeks, forthwith, nang ibig sabihin niya maka-wonder nung chinek ko sa dictionary, ibig sabihin immediately, without delay or directly. Ibig sabihin, diretso, immediately, right away. Pero yung right away na yan, immediately, I don't know kung may nilalagay sila diyang somewhere in between na hindi yan pagkagating dito. Dapat parang may in between silang nilalagay. No? Na hindi raw niyan ibig sabihin immediately or instantly. Pero kung i-check mo nga mga ka-wonder sa dictionary, it means immediately. So naguguluhan yung tao mga ka-wonder. No? Ibig sabihin daw niyan is within reasonable time. Reasonable. Ibig sabihin, dumadaan sa tamang proseso. No? Depende raw doon sa sirkumstansya. No? So, ibig sabihin, yung Senado ay pwede raw mag-prepare. Gaya ng ginagawa ni Tito Soto. Nag-aral siya ng crash course niya para alam niya paano i-facilitate, i-lead as the Senate President, paano i-organize yung procedures, at i-set yung schedules. Yun naman palang ibig nilang sabihin. Ibig sabihin, prepare nyo muna. Paano nyo pangangasiwaan? Otherwise, baka mamaya makita ng Supreme Court na mali-maling ginagawa nyo. Kaya nga tama itong ginawa ni Senator Tito Soto. No? Ibig sabihin din yan, mga ka-wonder, no fixed deadlines for the Senate. No? Dahil sa Constitution, mga ka-wonder, ay nagbibigay ito ng strict timeline doon sa House of Representatives. Naalala nyo yung pagtatalo nila? Ang tagal-tagal daw nitong House of Representatives. Ganito, pinadala na, parang nagturuan sila that time, na ibinalik nga rito sa House of Representatives kasi may nakitang ganito. So, yun ang ibig sabihin, itong nagbibigay, itong Constitution ng timeline dyan sa House of Representatives. Sorry, nagturuan lang sila pero hindi nagbibigay yung Senado, ang Constitution po. So, pero sinasabi rito, hindi raw sinasabi, na nagbibigay ng specific time sa Senado. Sa House of Representatives, oo, pero walang specific deadline sa Senado, mga ka-wonder. Ibig sabihin na ang Senado ay merong flexibility when it comes to timing. Open sila. Hindi sila right away. So, ibig sabihin nito, itong ibig sabihin ng Supreme Court, mga ka-wonder. At ang importance, mga ka-wonder, ng limitasyon, hindi yung tinatawag nating not undue delay, mga ka-wonder. Ibig sabihin, kahit na flexible yan, o with flexibility, dito sa Senado, pero ang Senado hindi dapat i-delay, unreasonably. Flexible pala kami. Wala pala kaming time frame o timetable o may sinasabing deadline. Unlike tung House of Representatives, meron. Ibig sabihin, hindi porke kayo wala, i-delay nyo nang walang karason-rason, magpapetiks-petiks kayo. So, ang tanong, umabot ditong 2 months, 2 months ba 4 months na dinelay ni Chis Escudero, yan ba yung sinasabing forthwith? Comment down below, mga ka-wonder, kung anong tingin nyo na ganun katagal. Ngayon, bakit? Yun ang tanong nila. Bakit daw hindi dapat i-delay ng unreasonably at bakit may time frame? Kasi bakit? Para daw i-uphold yung public accountability of officials. Yan, yung sinasabi dyan. At may parang banggit dito, mga ka-wonder. I'm not sure kung ito yung exact niyan. Na yung court sinabi yan na yung in-issue daw ay already moot. Yung term. Ibig sabihin ng moot, no longer, kumbaga na siya, under the bridge. Ibig sabihin, no longer relevant, mga ka-wonder. Siguro ang tinutukoy niya, etong in-issue nitong abogado. Dahil yung Senado, mga ka-wonder, ay nag-umpisa na ng preparation. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin niyang mandamus.
No, yun lang. Kaya nililinaw lang natin sinabi ng Korte Suprema na ang impeachment or articles of impeachment ay already nullified. Yung time noon na nullified prior to the case of Duterte versus House of Representatives, nung time na yun, yung sinasabing articles of impeachment na na-archive nga. Ibig sabihin, wala ka nang itatry. There was nothing left to try. The term used is was. So therefore, it was referring dun sa naunang impeachment, mga kawander. So ibig sabihin, wala ka nang order or no need to order itong Senate to act. So ang focus niyan, mga kawander, ay dito sa bago. Ito ay parang review lang, parang statement lang ng Korte Suprema dahil dun sa inisyong mandamus na kumbaga we command force to start right away, yun ang sinasabi. So binigyan nun. So sabi rito ni Leonen, maraming nagagalit dito kay Justice Leonen, ewan ko, pero nakita natin na hindi naman niya kinampihan pag sinabing walang TRO, wala naman TRO, no? Medyo siguro na misinterpret natin sila dahil nga alam natin na we respect them because they are the erudites when it comes to Constitution. Etong si Marivic M.V.F. Leonen, nag-agree siya na itong moot na sinasabi natin na dinisagree sa mga certain reasons. Dahil sabi ni Leonen, naniniwala siya na ang impeachment court daw should have been convened immediately. Ang tinutukoy dito yung Senate. At the full impeachment court, not just Senate President, should organize it, but the whole impeachment court. I'm referring to the Senate itself. So yun, mga kawander, doon lang tayo bago tayo magtapos. Yun nga, para malinawan tayo na ito'y pahapyaw lang. Kasi gusto nilang madaliin. Pero tama ang ginagawa ni Tito Soto ngayon. At tama ang ginagawa ng House of Representatives. Hindi sila nagmamadali. They are on the right track, mga kawander. And after nitong isang hearing, process, and then pagkatapos magbotohan, transmit dun sa Senado. So yung separation of powers ang sinasabi rito ni Supreme Court, na co-equal. Hindi mo pwedeng imandamos yan bagkos certiorari ang nangyari. Tinignan, ni-review kung may grave abuse. So courts cannot control the Senate's internal functions. Yung judiciary naman, yung judicial restraint na sinasabi, itong Korte Suprema, they can intervene only, so doon sa mga extreme cases, gaya nga ng grave abuse of discretion, yung mga etc. kung ano, basta may nakita sila. At yung flexible constitutional interpretation na sinasabi, mga kawander, na forthwith, ay ibig sabihin reasonable timing, not instant action. Yun ang ibig sabihin nila. So hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-action natin mabasa. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang hindi nakapapanood. Please share this video para malaman nila yung ibig sabihin talaga ng forthwith at yung mandamus na in-issue ni-reject dahil for certain reasons na pinag-usapan natin kaya dapat panoorin nila. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.